anato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in the scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Mayong adlaw mga higala sa gihapon sa ngalan sa Dios nga Amahan atong gi great ang matag usa kaninyo nga nag-join kanato nining ato nagapadayon nga live episode dinhi sa ato pulong sa kinabuhi nga sa diin kita nagkikauban kaninyo sa ato nagapadayon nga Bible study online. So daghang salamat sa inyo nga kanunayon nga pagpakigauban kanamo mga higala og sa gihapon we would like to encourage you nga inyohang i-share ang ato nga Facebook page, ang ato nga link sa inyohang mga family members, sa inyo nga friends. Of course, inyo kitang makit-an sa Hope Channel Facebook page o gi-cross-posted gini sa uban pa nga mga Facebook pages sa Bacolod, sa Iloilo, sa Samar, sa Tacloban, sa Romblon, bisan din sa Cebu sa ato nga mga conferences and missions. So salamat sa inyong pagpakikauban. Hinaot kining ato karon nga episode maghatag kaninyo sa dugang pagayod nga pagtulunan, especially nga we will be studying about the importance of prayer. About prayer ang ato nga pagatun-an anini nga takna mga higala. So nini nga higayon atong sugdan ang ato nga pagtuon atong hangyoon si kapaglaom Pastor Narciso sa pag-ampo. Okay, ako gihangyo ang tanan sa pagduko sa ato mga ulo sa ato pag-ampo. Mahigugmaw na mo nga Dios tag-iya sa amo mga hulam nga kinabuhi. Amo ikaw ginadayaw o ginapasalamatan karong taknaa tungod sa kaayo nga amo nabaton gikan kanimo. Itugot o Dios nga kining amo pagtuon pag-usab mahitungod sa pag-ampo. Daghang kami makatunan og amo ma-aplikar sa amo kinabuhi nga importante di ay ang pag-ampo, ang pag-connect sa amo mga kaugalingon diha kanimo kay amo nabatyagan nga wala kami sa ikasarang ug kusog sa pag-atubang sa lain-lain nga mga eksperyensya sa amo mga kinabuhi. Apan daghang salamat nga kining higayon nga kami nagilihusa, kita nagilihusa sa pagtuon kining pulong sa kinabuhi mahitungod sa pag-ampo. Panalangini kaming tanan o daghang salamat ngang imo balang espiritu kanunay nga amo mabatyagan ni ining taknaa. Salamat nga ikaw maga pakig-uban kanamo og patawara kami o Dios among mga sala nga nahimo kay kini tanan amo gi saligan nga mabaton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat kapaglaom Pastor Narciso sa pag-open sa ato nga episode karon pinaagi sa pag-ampo. Now before si Pastor kapaglaom Bunjan Sanchez maghatag sa gitawag nga overview sa ato nga pagtuon karon mahitungod sa prayer pag-ampo no. Kasayon lang kaayo nato paminawan kining pulo nga prayer apan mga higala we will be learning a deeper more insights about what is prayer is all about. So tun-an nato nining takna og unsa kini ang pag-ampo atong tun-an ang definition, ang meaning and purpose sa pag-ampo ug tun-an nato mga higala makakat-on kita on how, when and where to pray and of course ma-meet nato ang conditions of honest communication. So ang prayer gali is just communicating to God nga sa diin atong gi-address ang ato nga pag-ampo. So nining takna mga higala of course a sort of a glimpse atong gitun-an ang gitawag repentance, restoration from sin and life transformation. So dinhi nato mag-connect nga in order for you to repent in the presence of God kinahanglan gyud ka nga magluhod ug mag-ampo. Of course not necessarily nga tanan niya panahon nga ikaw magluhod but just to close your eyes, ang uban even open nila nga eyes but they are whispering a prayer diha sa Ginoo. Kini mao kini ka importante ang pagpangamuyo. So atong ihatag ang panahon kay kapaglaom Pastor Bunjan Sanchez sa paghatag sa overview mahitungod aning
atong pagatun-an karon nga prayer. Pastor Bon? Thank you, kapaglaom, Sir Bern. Nining taknaa, I will be introducing the overview of the special study nga atong talakayong karon. It's about prayer. To let you know, mga kaigsuunan, nga tanan nga mga reliyon sa tibuok kalibutan has one thing in common. Kag kana nga common nga makita nato sa tanan nga reliyon is the practice, the discipline of prayer. Unsa ang mga reliyon nga makita nato? May mga Buddhist, Shinto nga iya ka Japanese religion, og Islam, og Judaism, og animism, og unsa pa diha nga klase sa reliyon. Tanan-tanan ana may elemento sang pag-ampo. Kay ang hinungdan ana mga kaigsuonan, ang origin of prayer makita nato walay uban diha sa gihatag sa Ginoo nga pamaagi nga kita makabalik o communicate sa iyaha pinaagi sa pagampo. Ato nahibaw-an mga kaigsuonan nga ang atong unang mga ginikanan si Adan og si Eva, they were separated by sin. And because of the disobedience nga gihimo nila nga nilapa sila sa balaod sa Ginoo, especially sa katong gibawal sa ilang nga pagkaon. Then when man fall into sin, that separation kanang pagkabuwag nga relasyon sa atong Dios Amahan o sa iyang mga gituga nga mga kanakan nga mao ang tawo, kana nga relasyon has been broken. And the communication between the two and the relationship was also broken. But the hope, kanang paglaom mga kaigsuonan, wala mawala. And the hope of salvation is still given to us. And because of that hope nga gihatag sa ila mga kaigsuonan, gihimo sa Ginoo ang pamaagi nga despite nga we are not facing God, we cannot face God face to face. Kay kaniadto God in the Garden of Eden is we know he is the humanity is facing God. But when they fall into sin, that relationship has been cut and we have no way of communicating to God. But prayer is not human invention. It is God's initiative for us. Siya among naghimo ni ining initiative nga ang tao na ay way to communicate God through prayer. Ang gihimo sa Ginoo, naghimo siya sang isa ka ritual nga in symbolism of a sheep nga gipatay ngadto mga kaigsunan, ginsunog ani, and then they started to confess their sins, and sa ilang pagsunog naay aso. Kag meaning aso mga kaigsunan is a symbolism of prayer. Mabasa ana nato sa Revelation nga the symbol of the smoke nga nag-ascend sa langit is the prayer. And so therefore, prayer is a hope for us. Prayer is God's initiative to continue on communicating with us. It means it is the initial step of God for us to have this communion with Him and a constant relationship with Him through prayer. Mao na ang gipangutana diri nga usa, what is prayer? And usa ka writer nga ang pangalan niya si Ellen White nag-ingon mga kaigsuonan nga prayer is the opening of the heart of God as to a friend. Pasabot dinhi, it's a communication to God just like a friend. Kanindot kaayo mga kaigsuonan nga ang Ginoo nagpakita kanato offering Himself not just an ordinary person but a being who initiate to restore the relationship
with us through that friendship and through the medium of prayer. Now, usahay mangutana kita mga kaigsuonan nga unsa may ang purpose sa prayer? Unsa mang tinutuyo sa prayer? Naay duha ka tinutuyo ang prayer mga kaigsuonan. Una, nga katuyuan sa Ginoo, of course it is the way we communicate with God. It is the way where we can talk to God. It is a way where we can show repentance and confessions to God. And it is also the way where we ask God of, we call that supplication, kanang atong ginapangayo. But another form sa tuyo sang pag-ampo, mga kaigsunan, is also to transform us. It is transformative in nature. Nga the way, kung unsa imong giampo, mga kaigsunan, mao man na ang nagpanikad kanimo kung unsang himuon nimo para sa imong kaugalingon. That's why the second intention is more on transformational purpose, and the first purpose, of course, is communicational in purpose. And that's why makita nato nga ang Ginoo sa Salmo 139 ngantod sa 4 nag-ingon, O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know all together. In this line, mga kaigsuonan, nag-ingon din nga ang Ginoo nakahibalo sa tanan nato nga sa isyu sang atong kinabuhi. But how come we need to pray? It's because the benefit of prayer is more on relational in nature. Gusto sa Ginoo mabalik ka ng relasyon nga kaniadto naa sa kay Adan ug sa iba nga na broken because of the sin, but God is restoring it through the medium of prayer. And that's why nag-ingon sa James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from God and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. Nagpakita dinhi mga kaigsuonan nga the God of heaven is very willing to give every good gift. Pero ang problema lang mga kaigsuonan, kanang gift nga andam sa Ginoo para kanato, wa nato ipangayo. And that's why nag-ingon siya nga, what is the condition of prayer? Unsa man ang condition sa prayer? Makita nato Lucas 11:9-10. Nag-ingon di, so I say to you, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. For everyone who asks, receive, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be opened. Kanindot kaayo nga this is God's promise to us nga iya gi saad kanato mga kaigsuonan nga ang kondisyon di ay nga ang blessing sa Ginoo, ang iya mga panalangin kanato mga kaigsuonan is already prepared for all of us. What is the condition of that is just we need to knock, to seek, knock, and ask the Lord through prayer, because God is so willing to give to us. In fact, in James chapter 1 verse 5, nag-ingon diri, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. The willingness of the Lord nga ihatag niya mga kaigsuonan ang iyang mga gasa kanato ug iyang mga nagkalain-lahi nga gift is just on the condition of asking God sa mga butang nga iyang gusto ihatag kanato. Now, ang problema mga kaigsuonan, because we understand that there are two religions in this world. Ato gidiscuss ang last time nga naay giingon nako nga duha ka klase reliyon. Ang una nga reliyon nagatuo nga sila makahimo sang makapaplis sa Ginoo because of their good works. Second, may naay mga grupo sa mga tao
nga nagatuo nga ang religion o ang ilang pagtuo dili pinasikad sa ilang maayong buhat kundi sa pagtuo. In like manner, ang prayer is also done by these people. We have misconception about prayer. And what are the misconception of prayer, mga kaigsunan? And sometimes, ang gihimuan naton og sakripisyo ang pag-ampo para kanang makita sa Ginoo nga nag-antos kita, gisakit kita, og makita sa Ginoo nga ang ampo nato, maluoy siya kanato, and then by that particular work, then God will have mercy upon us because our method of praying is more on works and suffering. Na ako gani kailangan dapat daw magluhod dili gid butangan sang soft nga part or kanang magpa-comfort nimo kung magluhod ka kay dapat ang pangamuyo o pag-ampo sakripisyo gyud. But that belongs to the understanding of salvation by works. But what is prayer? Prayer is a privilege that God has given to us. And the aim of prayer is to restore the relationship within God and man. And that's why this medium of prayer is a special gift to us nga gihatag sa Ginoo nga it's libre, nga dili nato paliton, dili naton ipalod. It is open 24 hours a day, and then we could have access to God through prayer. And niining taknaa, mga kaigsuonan, I guess we will discuss on paano unsa kag how do we pray, no? Mga issues, usually mga issues ni Sir Bern o Pastor Narciso sa pag-ampo. Kanus kita mag-ampo, asa kita mag-ampo, ug paano kita mag-ampo. Usahay daghan kita mga misconception ana nga mga pag-ampo. Na ay mga grupo, mga kaigsunan, dili lamang sa uban nga mga religion, but within the circle of Seventh-day Adventists, that we have this misconception of prayer as well as to when and where and how to pray. I do not know with Pastor Narciso or Sir Bernie, do you have any idea when are we going to pray? Asa man ta mag-ampo? No? Yeah, salamat Pastor Bon sa imuhang overview sa introduction. Mga kahigalaan, makaigsunan, makabugtuan, no, makauturan sa aton nga study about prayer, at least inyo na dunggan ang introduction, ang overview, nga naman nga ang prayer is extremely important sa ato nga Christian life. Kay ang Kristohanon, bisag kinsa ka nga naminaw karon, so long as you are considering yourself as Christians, ang usa ka Kristohanon kinahanglan gyud nga iyang i-feed ang iyang kaugalingon pinaagi sa pulong sa Ginoo. So as to prayer, di ba? So kung importante ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, because that is a symbiotic way of communications. God is speaking to you through reading to His Word, di ba? And the other way around, you are going to speak to God through prayer. So, dili mahimo, Pastor, o sa Kristohanon nga, dili gid siya magampo. So, hatagan kita sa Bible, og para ang Ginoo, makaistorya ka nato. But He has also given us a privilege where we can respond to that communication nga ginhatag. yes, that is why, Pastor, we have to consider karon sa atong study, kini gitawag when, where, and how to pray. This is very important. So, I think sa kapaglaon, Pastor Narciso, will also Thank you so much, Sir yeah. Bern, Pastor Von, for that very nice introduction sa atong topiko karon mahitungod sa pag-ampo. Now, ang pangutana nga pangutana karon, when, where, and how to pray. Now, ang Biblia di ni siya tago sa kamatuoran. Now, ang ingon din sa 1 Thessalonians to give the answer, no? Sa 1 Thessalonians chapter 5, 17 to 18, ingon din pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Now, pray without ceasing. What does it mean? No? Unsay buti pasabot ni Paul nga nag-ingon mo siya ampo nga walay langan. Walay hunong. Dire-diretso nga pag-ampo. Now, take note that we are sinners. We are powerless.
we have nothing to do with our own strength. And I believe more prayers, more power. Now, ingon din pray without ceasing. Nagpuntarya nagtudlo ni si Paul sa matag usa kanato nga kining ato frontalob ang atong pangunahuna o ang ato mga plano sa kinabuhi. I hope nga it will be connected sa Ginoo through prayer, no? Mga kapareho nako nga mga tumuluo sa Ginoo. Now, in addition, kay ang prayer mao ning ato pag-communicate, di ba, sa Ginoo, no? Primarily offered in the second person, a voice addressing God directly. Kag sa ato ug sa ato pag-ampo nag-includes, no, ang ato petition, ang ato supplication, ang ato pagpasalamat. No, di nato na pagkalimtan unya ang praise, unya ang mga hymns o uban pa nga dapat nato i-mention. No, ang point din para sa ako mga kaigsunan, mga kaigalahan, kanusa ta mo ampo para sa ako based from the Bible, dili gid nato pagkalimtan every moment. And in addition, para at least napay pangunahon kitang dili nato malimtan, ingon ni Salmista David sa Salmo 55 versikulo 17, evening and morning and at noon I will pray and cried aloud, and he shall hear my voice. So gitagaan ta panahon sa pag-ampo sa Ginoo. Og kini kung ato ma-emulate ang kinaiya ni David, lig-on kayo ang ato connection sa Ginoo. Now, napakoy dugang dinhi sa atong topiko mahitungod sa prayer kay para sa ako Pastor Von, Sir Bern, ang pinaka-model nga prayer walay lain kundi ang kay Kristo. Now, balikan nato gihapon ang Biblia kay ang Biblia nagasugid. No, sa Matthew 6 Matthew 6 9 to 13, pero ang John chapter 17 talks about also prayer. Okay? So, mao ni ang model prayer. Ingon din in this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Asa gi-address sa Amahan. Your kingdom come, your will be done. So, wa gyud ta. So, kung mag-ampo ta, kung gitubag na sa Ginoo, unsa man nga klase nga pag-ampo, kabubuton na sa Ginoo. But remember, nga ang Dios sa ako pagsabot dili pud mo tubag tingali Pastor Bon kanang sa kalainan nga pag-ampo, no? Ang tubag ana di pud matugot mo tugot ang Ginoo. So I think this is a very simple, basic, no, sa ato pangunahuna mga kaigsunan. Okay? Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. This is a complete package nga pag-ampo sa Ginoo. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Now, kining model nga pag-ampo sa Ginoo, kung ato ni ma-exercise, kompleto na sa tutag sa mga kinabuhi. Niya, ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman, usahay manggod, murag makwanta, maambak ta ba sa gusto nga mahitabo sa Ginoo. But then we are reminded ngang ato mga ginahangyo, ang ato mga gusto nga mahitabo sa ato kabuhi, I hope it will be addressed sa ato nga Ginoo. Kay siya ang nakabalo ana. And let us be serious on this because I believe prayer can help us a lot sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Labi na gid sa ato relasyon Pastor Von o Sir Bern. So daghang salamat ug ibalik ang panahon kanimo. Yes, salamat kapaglaom Pastor Narciso about mentioning mga higala, when should we pray, no? Yeah. Evening, morning, and noon. Actually, the suggestions 3 times a day, mauna siya ang formula nga gamito nato to when to pray. Yeah. But Paul is encouraging us sa 1 Thessalonians, we mention mga pray without ceasing. Walay limit. Meaning to say, that suggests without limit, so long as you want to communicate God is listening to you. So, muna siya. Karon din ako siguro kapag laom Pastor Bon, this is also an issue actually sa uban. Nga ang uban very gid sila sa ilahang
ano ni kanang implementation sa roles nga kinahanglan mag-pray ka, magluhod jud ka, no? Mao gyud na ang pinaka ano ni sa prayer. So siguro well, before ka nga magtubag ni ana, where should we pray? Morning isa pod nga atong Correct. karon. Din kita angayan nga pangamuyo, magampo. So naa bagay specific nga area nga didto gyud ta mo adto nga magpray, no? Now giingon din sa 1 Timothy 2 verse 8, I desire therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So meaning to say everywhere. Bisan asa ka, you can pray, di ba? Correct. So maka-pray ka. So dinhi karon giingon sa balang kasulatan nga wala gipili nga lugar, wala gipili nga oras, wala gipili nga pizza. The Lord is encouraging us to pray. Unsa to gani ang prayer is we are talking to God, di ba? Yes. Talking to God. While we are talking to God in prayer, God is opening His heart to us. Of course, ato na karon tan-awon kung ano ang imo ba nga prayer. Ang i-mention ganiha ni Kapaglaom Narciso, the sequencing of prayer as mentioned in Matthew chapter 6:9 to 13. Yes. So amo nag-introduce si Jesus sa ato. Now dinhi ang prayer ba Pastor Kapaglaom Pastor Bon, kinahanglan gid nga dawaton ang ato nga pag-ampo sa Ginoo na agyud tay proper nga position aron nga we can see to it that our prayer is acceptable and our prayer is holy before God. Kinahanglan gyud nga naay position nga atong i-adapt. In regards with that question, Kapaglaom Bernie, Sir Bernie, ang prayer is ideally nga kung mag-ampo kita, it is suggested if we could bend our knees, Correct. nga mapakita sa Ginoo nga siya is holy and we are prostrating ourselves. But there are times nga dili man pud tawag ana dogmatic ba? Dogmatic nga when we pray ay uban nga mubarog, no? Muampo na pod in their sick bed, they cannot of course they cannot bend their knees because they are sick, but Yes. they can still pray. For example, you are driving and nakakita kang hapit ka madisgrasya, you can whisper a prayer. You don't need to bend your knees. And in fact, if you try to read the scripture, when Jesus Christ was praying for the food to multiply, he raises his hand and he looked up heaven and then he whispered a prayer. So gipakita mga kaigsuonan that it is ideal to bend our knees, especially in the church, but it is not all the time that we should bend our knees because there are certain occasion na dili pod ideal na mangluhod kita, no? So what is important is the secret of prayer is whispering to God sa imong mga gibati diha sa imong kaugalingon, and you keep that shall I say, constant communication with Him anywhere. Correct. In fact, actually, ang keyword diha kaganina nga aton nadunggan is pray without ceasing. Ang pasabot sa pray without ceasing, it means that anywhere and everywhere, you can have opportunity to pray with God, to pray para sa Ginoo. Correct. And in fact, one of the writers by the name of Ellen White says, we can bring our secret closet. Bisag asa nato madala ang atong mga closet, kung asa man nga dapita, sa pag-ampo ra. Pero ang pangutana dinhi, it's because giingon man diri anywhere we can pray. Does it mean pwede ra ba kita nga muhunong na diha sa tunga sa dalan magampo o diha sa publiko magampo o bisag asa lang ipakita nato nga religious kita? The Bible is saying also, and Christ is informing us, that when we pray, although it is everywhere and anywhere, we should also hide. Manago kita sa atong closet nga dili ta pariyo sa parisiyo nga bisag asa lang nga corner mapakita og magampo diha para makita sa mga tawo nga we are
very religious person. Pero ang giingon sa Ginoo that those who pray in secret, although that is everywhere, will be rewarded openly. That is, we call that the promise of the Lord. That when we learn how to communicate with Him secretly by ourselves, then the promise is open to us, and the promise of the reward is will be given to those who make use to have that secret chamber. Shall I say nga, dili manggod kinahanglan nga moadto ka didto sa church kay ngadto o sa inyong balay ngadto ang secret chamber. Pwede nato madala ana nga sekreto nga chamber that we can just pray silently, and the promise of the Lord, those who pray secretly shall be rewarded openly. So, kapag laom, Pastor Bon, diri karon nagkapakita sa picture nga may gitawag private and public prayer. So, this private prayer, dili nagpasabot mga higala nga kung naa ka dinhi sa for example, niya ka sa Cebu, ang imong private prayer to adito sa Bacolod, muuli gyud ka dito, ganito gyud ka mag-perform sa imuhang private prayer. So For nagpasabot example, Sir Brian Corsa, nagaw-una ka nga sa simbahan ragod ka makasimba, nga maka-pray. Mahuhuwat ka pa sa simbahan mo adto didto para didto lang ma-pray, no? Pero ang pasabot didto nga we could pray anywhere and in the same degree atong madawat ang saad sa Ginoo sa pag-ampo nato. Yeah, that's really true. That is why gi-raise na ko ning observations ang private and public prayer. Because as what the Bible mentioned, anywhere we can pray. Ang Ginoo gani nag-encourage naton nga to pray everywhere. So that private prayer perhaps is one-on-one. So you have your private communications with God, and when you pray, you can also do intercession prayer, di ba? You can make an intercession prayer through your private communication sa Ginoo. Now, dirita sa gitawag nga public prayer. So sa public prayer, of course, diha atong i-perform, like for example, kung naatay mga public programs that involve a lot of people, so we can pray, di ba? We can pray. Now, siguro dinhi atong tan-awon in the church. So we are exercising pagluhod and also standing, 'di ba? And while ang uban nagalingkod sila sa pao, sa beans, they are actually whispering a word of prayer sa Ginoo. So we are considering a lot of positions nga ato magamit sa simbahan when we pray. But in the public, is it appropriate bala nga while we have our meetings in the public, yuta siya or either simento siya, then you can call for, like for example, if you have given the opportunity to say the invocation, the opening prayer, mangluhod ta. Pugson gid mo, Okay. pugson Pugson gid gid mo. mo, oo. Bisag lapok na kay gaulan mama. So I think that's the situation also nga we need to consider, no. What do you think, that is appropriate? Pastor Von o Sir Bern, no, kanindot nga gi-mention kagina ni Pastor Von ang mga kinaiya sa mga tao sa pag-ampo hilabi na gayud kining mga publikano and even the scribes and Pharisees gapakita nga murag holier than thou. Now, mapadisplay gina sila. Now, makam in din siguro Pastor Bon ang common sense, no? Parang litang gi sulti kagina ni Sir Bernie. Sa public, unya dili pwede nga magluhod kay maluhod gyud ka kay mapakita ka nga very religious ka. I think iko na to ang appropriate nga position sa pag-ampo kay dinhi ginatudloan ta nga mag-communicate sa Ginoo, no? But an indication sa gibasa kagina, of course, kanang kwarto gyud nga makaluhod ka, mag one on one gyud. Pero dinhi sa mga public siguro, Sir Bern, ako ni pagabasahon dinhi ang pila ka mga pagpahimangno no sa public. Ang ingon dinhi, therefore let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. What is the conclusion then? I will pray with the spirit, and I will also pray with understanding. I will sing with the spirit, and I will also sing
with the understanding. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of an informed or say amen at your giving of thanks, since he does not understand what you say. Now, ang point din ni Paul nga i-consider nato ang time. Ang lugar. Kay ato rani, common sense ang ato gamiton. Unya, kung kita nagaampo, no, mga viewers, no, kay klaro man gyud ni diri, dili nang kanang pabalik-balik, no? And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Now, kini pa usap pa, di ba nakainomdom ko ang nakainomdom ta sa ampo sang publikano nga biri ang ego ginya ba ang gina exalt niya. Dili ko parehas kang kaning tax collector nga makasasala gayod ako publikano ako mauni no naghatag ko og ikapulo unsa pa so on and so forth nya lahi ang ako kinaiya ikumpara kining sa makasasala. Pero don't you know, no, at the end of the story, kining nagampo nga ingon niya, Ginoo, makasasala ko sa imo tubangan, maluoy ka sa ako. So that very simple a statement gipaminawan sa Ginoo. Dili ni siya kanang maayo ta mo sulti o kanang ma-impress nimo ang kadaghanan. It is what? It is based from our hearts sa ato paghangyo sa Ginoo. But then, Sir Bern, Pastor Von, gina-remind ta sa matag usa kanato nga importante gyud ni ang ato nga tininuod pod nga og kinasing-kasing nga pag-ampo. Dili parehas sang publikano nga murag ego ang gina-target ba? Pomposity or complicated or unintelligible expressions. Mauna ang buti pasabot. So I hope nga may idea ta ani no mahitungo sa ato pag-ampo, Sir Bern o Pastor Von. Yeah, you mentioned a while ago kapag laom Pastor Narciso about gitawag prayer from the heart. Yeah. Ang pag-ampo gikad yun sa kasing-kasing. Kasing-kasing. Unya na po gitawag scripted prayer. Correct. That is why Pwede. ang bala ang kasulatan is discouraging us to use vain repetitions. Correct. Gitawag prayer. Now, as the heathen do. Diba? Yeah. So, di na ito sundon ang mga tao nga wala na kaila sa Ginoo nga ang ilaha nga pag-ampo sulit-sulit na lang nga murag bisag unsa ni magtulog sila, memorize nila. So naagiri uban nga tungod kay gikapoy na siya, yan lang gisulat iyang prayer, nya gibutang sa bungbong iyong Ginoo. That is my prayer for this evening. Ikaw na lang basa. Ikaw na lang basa. Because scripted ang prayer. So mao na mahitabo. Pero ang Ginoo is not expecting that way. Yeah. Ang Ginoo nagapaabot siya nga ang imong prayer comes from the heart, no? Correct. With sincerity, with humbleness, with humility. Correct. So mo na ang ni. Now karon siguro we need also to consider sa gitawag the conditions to communicate with God. This is very important. Correct. Nga atong i-consider ang atong communication sa Ginoo. So Pastor Bon, any comments on this mahitungod sa gitawag the conditions to whom should we address our prayers? This is very important. And how should we recognize our dependence upon God, no? So we will Pastor Bon. Nindot tong gi-illustrate ka ganina is an example of a model of prayer. Katong publikano nga naa sa luyo. Yeah. Nag-ampo man po siya, but it is a repentant prayer sa iya. Katong usaya pagarbong prayer, no? So on what condition and we should address our prayer? Of course, makita anak nato, Sir Bern, sa John 16, 23 to 24. And in that day you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you asked the Father in my name, He will give you until you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. That's why our prayer should be addressed always to God through Jesus Christ. Yeah. So, ang atong petisyon is ginadala nato sa atong amahan, pero mao na ang sa Juan ingon dira nga no one comes to the Father but by me. Gigamit nato ang
pangalan sa Ginoo bilang siya amo ang mediator nato, siyang agihan bisag sa pagampo nato diha kita nagpaagi sa atong communication. So how are we going to recognize our dependence to God? Makita man pud nato sa Juan 15 versikulo 5, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit, for without me you can do nothing. Dugang pa ini, to what is the prayer made without faith compared? Kung walay pagtuo, unsang mahinabo sa atong mga pagampo? James 1:6, but let him ask in faith with no doubting, for who doubts is like a wave of sea driven and tossed by the wind. Sir Ben, kanang pagtuo o pagampo lahi nga bagay. Pwede ka kaampo bisag siguro isa pa katuig nga ampo nimo, pero lahi ang pagtuo. Usahay mas maayo pa nga gamay ra imo pagtuo, pero numibarog ka o gituuhan katong imo gi ampo. Kaysa sige kag ampo, pagbarog nimo sa imong pagampo, pagkatapos dili ka magtuo. Correct. So, we will be discussing probably next about nahuman na ba natong pagtuo. What is important is when we pray, we must believe that what we pray, we will receive. Lahi ang kondisyon, ana. Sometimes ginahimo nato ang prayer naton, Sir Bern, nga mura spell, mura kwan na ba, mura ritual nga because we have that repetitive prayer to God, nga gihimo nato nga ritual, then the Lord God will listen because of our much prayer. But on that condition, I think lahi ang tawag nga persevere in prayer, lahi man pod nga self-sacrificing in prayer. Nga ang persevere, it is because you have the will to ask really to God nga imo giampo ana. But repetitive nga usahay mao ning Sir Bern, sometimes we insult also God in our prayer. Unsa nato pag insulto ang Ginoo? Mura ang Ginoo dili walay dulunggan ba nga di makapaminaw. We repeat and repeat our prayer kay nagtuo ta nga the more we mention those phrase, kana manggod is a paganistic concept of prayer. Nga naay mantra ba nga dapat kani sulit-sulito ni nimo nga phrase kay kung suliton nimo nanay magic, no. In fact gani Sir Bern, naka-experience og demon possession. Even kanang ingon ba nga phrase nga common phrase nga kung imo nang imong i-mention na epekto ang prayer. Pero the truth of the matter, even when you mention the name of God repeatedly, dili maminaw ang yawa. It's because you yourself is not prepared, because you yourself has not reasoned with God in your private prayer. Yeah. Salamat, Pastor, for that point. Actually, di ako sa imo nga usay di na maminaw yawa. On the other hand, napod sila ilaha nga version ana. Nga gipadadaan ko no sa yawa nga bungol. Muna di kadungog. But anyway, ang atong discussion is about prayer, no? It's about prayer ang atong discussion. By the way, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, no? Atong last election, ato naming gi-mention atong previous nato nga episode nga naagi nagpray nga ang iya kandidato madaog. So pagka-napildi, ingon niya di na ako magpray. Kaya nga naman, wala gidungog ang ako nga prayer. So, this time siguro, we need to consider about answering one's prayer. Ang pagtubag sa Ginoo, diha dayon, wait and then dili. Kay kabalo ang Ginoo ako iya nang itugot, nakabalo sa unahan, he is the only one knows about kung usa na ang resulta ni ana. That is why mga kagalaan, mga kaigsuonan, ang Ginoo lamang nakahibalo. When we pray, that is why nag-ampo ta, because
we are asking God, no? Yes, Nangayo ta. So ang Ginoo kay balo kung unsay maayo nga tubag alang kanato. That is why we have to know in the proper communications nga atong ihatag diha sa Ginoo. Amo tong giingon ni Pastor Bon ganina nga of course ang mga pag-ampo nga kanang kanabang gi-scripted na about nga mao ni imong ampo na sunod adlaw mao ra gihapon imong balik-balikon so mo nang gi-discourage sa balang kasulatan nga kung mahimo dili nato na himuo na gitawag vain repetitions nga mga pag-ampo. Now this time atong ihatag ang additional nga observations kabayan kay kapag laong Pastor Narciso. Okay, another observation sa atong topiko nga ginatun-an karon mahitungod sa prayer. So sa amo nga giingon sa ato napaminawan karong taknaa nga importante gayud ang ato pag-ampo sa Ginoo. Unya ako dugang pa dinhi, no, in whose name should we ask? This is the question. Unya ang ingon dinhi sa Juan kapitulo 14, 13 o 14, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. So wala na ilain sa gimension kagina ni Pastor Von, no, gina-direct nato sa Dios nga Amahan, pero paagi sa kay Kristo, no, nga ngalan ang ato nga mga pag-ampo. Unya tun-an ginato ni siya sing maidiid sa ato tagsa ka mga kaugalingon o mga kinabuhi nga tudluan nato ang ato kaugalingon nga kita magaampo dili lang ta mo salig sa nagaampo ka nato, but personally sa ato kaugalingon aduna tay panahon sa pagampo sa Ginoo kay kini mao ang panahon nga kita makapakig istorya sa Ginoo, makaingon ta Ginoo mao ni ang akong akaluyahon, mao ni ang ako nga sala nga nahimo, mao ni ang dapat nga imo baguhon sa akong kinabuhi, no, og sa tanan nga mga tawo nga gusto magampo diha kanimo sa gimension kagina ni Sir Bernie mahitungod sa intercessory prayer. So guhapo ni siya, nindot ni kayo once nga kun ato ni siya ma-practice, no, ang lifestyle nato before ta mo tulog ampo, pagkamata ampo, og sa tanan nga mga butang nga ato nabaton sa Ginoo ampo, ang ato komunikasyon, ang ato relasyon mahimo kini nga very close sa Ginoo, mga kapaglaom, mga viewers. I hope nga mao kini ang direksyon sa tutag sa ka mga kaugalingon samtang kita nagakinabuhi dinhi sa kalibutan. Ask from the Lord. Salamat ka paglaong Pastor Narciso. By the way, mga higala, mga kaigsuonan, it's nice ngayon you have also to develop your own prayer journals. Correct. You have to record sa inyo hang gi-pray sa Ginoo, inabala gihatag na sa Ginoo. You have to make a checklist. Inyong gin-pray, gin-grant sa Ginoo, ini nga pray wala ni gi-grant sa Ginoo. And then you will realize later on nganong wala gi-grant sa Ginoo because nakahibalo ang Ginoo kung unsa ang pinakamaayo alang kanimo. Now dinhi karon ato siguro nga i-discuss ang about sa relationship between obedience and answer prayer. Kay naay uban nga kinahanglan dito mag-pray. So, ang atong pray is very personal and very gitawag selfish. Kay ang prayer para lang yun sa iyahang matubag iyang pag-ampo kay naa sa gikinahanglan. Diba? Just like sa usa ka tawo nag-pray, nag-usa siya kanang nangayo siya og pasaylo kuno kay nakasala siya. So ingon niya sa iyang gipanghayoan pasaylo nga kanang nangawat ko og pulo ka baka, pasaylo ako. Kanya sige pasaylo na ka anak sa imong sala. Ako na lang tingbon ang akong pagpangay kana na poy another pulo ka akong kawatonon. So ana ba no? So karon ang mga tao just asking just praying to the Lord. Remember nga ang prayer makigsuonan dili to bagon sa Ginoo ug dili ta mangayo og pasaylo. Correct. Diba? Karon unsa ang relationship sa gitawag obedience pagka matinumanon o pagtubag sa atong pagampo. Now giingon din akong na lang pagabasahon ang giingon sa gitawag 1 John 3 verse 22, and whatever you ask we receive him because we keep his commandments and do these things that are pleasing in his sight. So meaning to say, ang pagbantay sa balaod sa Ginoo
ug ang pagbuhat sa mga butang nga kahimut-an sa Ginoo, very important components. Correct. Very important components nga ang imong prayer tubagon sa Ginoo, ang imong prayer kahimut-an sa tubangan sa Ginoo. So sa ato pa dili gyud nato siya ma-separate ang gitawag ang pagkamatinumanon sa balaod sa Ginoo. Correct. Oo. So mga higala dinhi ang version sa balaang kasulatan, ang prayer na nato mahimong way hinungdan kung kita nagalapas sa balaod sa Ginoo, wala ta nagatuman sa balaod o kabubuton sa Ginoo. Pastor Bon? There are several things nga makita nato sa balaan nga kasulatan on what condition why the Lord God answers prayer. Nay usa ka amigo nako naingon siya na ako'y listahan sa balaan nga kasulatan ug unsang mga rason ngano nga dili ginatubag ang pag-ampo. Ug usa ka rason daw, it's because we are turning our ears from hearing the law. Pasabot we are keep on committing sin. Correct. It means nga we pray but we do not not change, change. no? So mao nang iya rason. Ay ikaduha nga rason is that we do not ask. Ingon siya nga it's a provision nga gihatag sa Ginoo nga ask and it shall be given. Usay basi mapaabot lang ta usahay nga maabot, but the Lord God had given us condition to ask. Another one is we need to believe, no? Tuuhan nato kay kon dili man pod nato tuhan nangayo kita pero wala nato gituuhan, dili man pod ihatag kanato. And another one nga condition, it's because we ask amiss, it's because for our own benefit. Yeah. No? Usahay, it's a selfish prayer. Kaya ang atong mga pagampo para lang sa ato. Dili sa mga friends nato o sa kuan, para lang ka nato. So it's a selfish prayer. And the last one condition of prayer is it's because ang katapusan nga point nga ihatag nako, it's because it is not the will of the Father. Okay. Kung ang atong pangayo sa iyaha, dili man pod kabubuton sa Ginoo, kay dili man pod maayo, kay usahay kita na ay tayo hunahuna nga kining pangayoon nako para ni kanako, pero nakita sa Ginoo sa unahan nga dili para nimo. Dili kabubuton sa Ginoo. Bisag unsahon nimo kaampo kay dili kabubuton sa Ginoo, dili man napo na dawat. That's why when Jesus Christ said nga thy will be done, no, thy will be done on earth as it is in heaven. And that's why dili kita mga kaigsuunan ma-worry katong mga pag-ampo nato nga dili matubag. Correct. Because the intention of the prayer is relational. The more we pray, the more we have relationship, and when we pray, and that relationship is a relationship of trust nga nagtuo kita nga bisang bag-unsa pa ang matabo sa atong kinabuhi, naa siya sa luyo nato, naa siya sa tapad nato, magtabang ka nato, og unsa masayop man siguro gipangayo nato, but the Lord God is still for the good of all of us willing to give us what is beneficial for each one of us. Correct, Pastor Von. Yes, salamat Pastor Bon. I think the last one ni Pastor Nars and ni Pastor Bon, then I will also say the last conclusion sa ato nga sa ato pagtuon karon. Okay, daghang salamat Sir Burns. So sa ato sa katapusan nga ako nga pagadadon nga statement mahitungod sa topic o topiko nga atong gintun-an karon, mahitungod sa pag-ampo or prayer. Ang ako challenge lang sa matag usa kanato nga dapat natay panahon sa Ginoo sa pag-ampo, nga kining sineryoso nga pag-ampo, no, hangyo sa Ginoo nga matudluan ta sa ato Kristohanon nga pagpanlakatan dinhi. Unya masuplayan sa Ginoo kining ato mga spiritual needs sa ato tagsa ka mga kinabuhi, emotional and even intellectual o unsa man, kay ang Biblia nag-ingon man kung nakulangan ta sa kaalam, muampo ta, ihatag, no, pagasabton, pagatubagon sa Ginoo. Busa ang ako hangyo ginabalik na ako ni sa matag usa kanato ay natay panahon, no, sa pagduol sa Ginoo through
sa ato maminatud-on nga pag-ampo sa Ginoo. Daghang salamat mga viewers, mga kapaglaom nga nagapadayon sa pagpaminaw sa mao nga programa. Pastor Bon? To close sa akong mahatag sa atong mga listeners, I would like to give to you some model nga gihatag ni Kristo. Nga si Kristo sa nagampo siya, he takes time on praying privately to God, even an hour before the dawn. Pasabot nga bag-o sunrise, an hour before that, he commit himself in prayer just to communicate the Father. He spend more time in private prayer, but in his public prayer, he's just mentioning it short. Because why? Why he has power in his public prayer? Because he spend more time in his private prayer. Dili maayo mga kaigsuunan nga we spend hours and hours publicly in praying, but we do not pray privately. I hope that this model nga gihatag sa Ginoo would become our pattern, that when we do public prayers, it should be backed up and supported and founded in our relationship with God privately in Jesus Christ. Salamat, Pastor Bon. In summary, mga higala, mga kaigsuonan, prayer is the dialogue that open a man's heart to the divine will. What a beautiful line. When we pray, we pour our most intimate feelings into the hands of He who can do everything. So, take note, mga higala, kung kita kuno ampo atong gibubu ang ato nga ginabati diha sa mga kamot nga kansang makabuhat sa tanan nga mga butang. So, whether ang imong prayer tubagon og sa dili, what is important, imong gi-pour out ang imuha nga sentimento, ang imong pag-ampo diha sa Ginoo. God speaks to us through His Word. That is why ding ato karon nga study, based on His Word, nakigsulti ang Ginoo kanimo. Knowing His will is part of spiritual growth, part of communing with Him. Another aspect of communion with God and growing in Him is prayer. So, prayer is very important. If God's Word is the bread that nourishes our soul, prayer is the breath that keeps our soul alive. So continue praying, mga higala. And this is the will and the plan of God for all of us while we are encouraging to pray. So karon atong i-close ang ato nga pagtuon, atong hangyoon si Pastor Bon sa pag-offer sa closing prayer. Magampo kita, o Diyos Amahan, among ginapasalamatan nga ikaw naghatag sa instrumento sa pag-ampo. Nga kami Ginoo makapadayon ni ining among relasyon kanimo. Despite nga kining relasyon na broken because of our sinfulness. And yet, naa ka, Ginoo, nanging available ka namo pinaagi sa pag-ampo. Tudloy kami Ginoo nga magmainampuon kanimo, og tudloy kami Ginoo sang imo pamaagi pinaagi sa pag-ampo. Ini among ginakalipay Ginoo nga niining programa pulong sa kinabuhi magpadayon. Amen. Og ang among pag-ampo Ginoo diha mapadala kanimo og madayeg ka bilang among Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat, Amen. Pastor Bon, sa prayer. Higala, amo na sad kamong gidasig nga sa sunod nga episode kuyugi kami ninyo sa ato nagapadayon nga pagtuon, and we will be continuing discussing a very interesting topic. So, mag-uban usab kita sa sunod nga panahon niini nga pagtuon pulong sa kinabuhi.